So, ito ay 70 weeks. At maglalagay tayo ng line. Bakit siya 400? Na-delivery, bakit? Hindi pa kabisado? Brother Jake, bakit 490 years ang 70 weeks? Pero ayun, yung number niya. Ano? 70 weeks. Jake, ano? Bakit 490 years? 70 times 7 daw. Kaya mo na lang, yung lalabas. Lalalo yung calculator niya. Wala yung calculator. Brother Celso, bakit 400? Why is 490 years? In Daniel chapter 9, 24 and 27. Ito may chart, no? 70 times 7. 70 times 7, ilan? 490. 490 years. Yes. So, kung itong 70 times 7, paano mo ipuposisyon itong 400, it will divide? Saan siya nanggagaling? Saan siya nanggaling? Huwag mo na yung may alam. Si Brother Bob. Panahon niya, Joe. Panahon ni Antiochus? Saan? Paano mo ilalagay yung 490? 490? Time ni Antiochus. 70-80? Sobra-sobra na yun. Kulang na kulang. Hindi 70-80. 70-80, yung pagkagiba ng aliter. Ay, Kristo na yun. Gusto yun, sobra yun. Ibig sabihin, lagpas na. Lagpas na yun. Dito lang tayo sa loob. Dito. Okay, ito. Baba muna tayo ng basic. Ano? Ang 70 weeks of Daniel is equivalent to 430 because 70 times 7. Tama? So it will divide 3 partition. The 70 weeks, it divide in 3 partition. Ano yung unang part? Sino? Sister Linda? 7? Okay, 7. Another part ng 70 weeks. Sister Becha. 7 is first part, first stage, second stage. 62 weeks. So, 7 plus 62 ilan? 7 plus 62, Jake, ilan? 69. Ilan? 90 daw. Sure ka? Brother Ricky, 7 plus 62, ilan? 69. 69. So dahil 70 weeks yan eh, may isa pang natitira. Saan yung 1 week? Saan yung 1 week? Sa verse ng chapter 9, verse 24 up to 27.
Saan dito yung 9 week, 1 week left? Yung iniyak daw kay Kristo, saka iniyak kay Revolution. That is, which means, the 7 years tribulation. 70th week, Final week. the final week. Last week. The last week is here The final 7 years. in the tribulation period. Yan. Bakit may patlang? Bakit may siwang? Ano to? Grace period. Church ages. Takbo. 7 church ages. Ano to? Grace age. Gentile dispensation. Yan ang church ages. Si Brother Branham, 1963, walang makapagturo na itong patlang na ito, ano ang candlesticks. Mula sa panahon ng Ephesians up to Laodicea, si Brother Branham ay ginamit ng Diyos by vision na sa likod ng, halimbawa ito yung pulpit, doon sa likod ng dingding, bandang left yun, pinakita ng Espiritu Santo sa kanya, nag-draw ang Espiritu Santo ng 7 circle. At bawat circle, nilagyan nyo ng yung white, nilagyan ng Espiritu Santo ng dark shade. At hindi ito basta ganun lang nangyayari, no? Kinukwento niya kung paano sinusulat ng Espiritu Santo yan. Ito'y sa pamamagitan ng apoy. Nakita niya apoy yun. Pati yung date, nilagay doon, nakita yung date. At pinakita rin sa kanya yung mga mensahe doon. Dito, sa 7 church ages, bilog yan. May mga dark shade yan. Ganyan ang itsura niyan. At may mga date. At sino yung mga messenger? Alam niyo ba, hindi si Brother Branham ang unang nag-share nito? May mga panahon ng siguro mga nasa 18 to 1900s, may mga nagtuturo na yan. Pero isa sa pinakamalapit na nakapagtala ng record na may turo dito, walang iba kundi si Dr. Clarence Larkin. Si Clarence Larkin ay isang Baptist. Ngayon, ano yung kay Clarence Larkin, pinakita na yan. Ano yung kulang kay Clarence Larkin? Messenger. Ano, walang 7 years age. Meron siyang 7 church ages. Hindi, yung third angel niya. Messenger. Yung messenger. Yung messenger wala sa kanya. Yan ang hindi pinakita sa kanya. Pero kay Brother Branham pinakita sa kanya ang messenger. Yung black shade na yan, hindi yan nakita. Wala siyang black shade. Doon sa nakita church ages. Okay, so, ayan. So, ang 70 weeks, 7 plus 62 equals 69. And then yung final week ay nakitira dito 70 weeks. So, meron tayong advance. No? Ito kasi basic, advance. So, dahil diretso sa nung lang tayo sa inyo, bakit tinanong ito sa advance ng ating kapatid na why is 419? Brother Jose, Sir Third, bakit sinabi ng 490? Ngayon backslide na mga Paano yung backslide nila dito? Ano? Saan? Bakit sila nag-backslide? di ba nung nagpautang sila sa lupa, Vatican, hindi lang sa lupa, Sa Vatican land. kundi yung katiga sa ulo na sa Diyos. Kaya sininisan ng Diyos. Okay, so yun yung advance na sinasabi ni Brother Francis. Hindi ba nung sila ay kinaptive ng Babylon, yung Judah, hindi ba dinala sila sa Babylon? Tama? At ang sabi doon, sa loob ng Babylon, sila ay magiging alipin sa loob ng 70 taon. Okay. So, 70 taon silang bumuno sa Babylon para pagbayaran nila yung kanilang pagkakautang sa
sabbatical land. Kaya, ang term, weeks, bakit siya weeks ang gamit? Kasi ang isang linggo ay merong isang, ulitin ko pakinggan nyo. Bakit weeks yan? Ang isang linggo ay merong isang Sabat. Kaya nga sabbatical lang Pakipost mo lang, Diyos. Jeremiah chapter 25, verse 11 ata yun. Yan. Kaya nga, ang tanong, why is 490? Sinasagot. Yes. Basahin natin bakit 490 years? At ano yung ugnayan sa pagkakautang nila sa sabbatical land? Jeremiah chapter 25 verse 11 verse 10. Jeremiah 25:11. At ang buong lupain ito ay magiging sira. Yun yung Jerusalem. At katigilan. At ang mga bansang ito ay maglilingkod sa hari ng Babylonia ng 70 taon. Ayan, malinaw yan. Ang sabi nito sa kay Jeremiah, sa kanyang propesiya, na ang bayan ito ay magiging sira. Yun, lupain ito ay magiging sira. Yun ang Jerusalem. That is the city of Jerusalem, kung saan nandun yung templo. Ang sabi, magiging sira at katigilan, at ang mga bansang ito ay maglilingkod sa hari sa Babylonia. Anong sabi? 70 taon. 70 years. Okay? 70 years silang maglilingkod o maglilingkod sa Babylonia. Bakit? Bakit sila 70 years maglilingkod sa Babylonia? Brother Owen, bakit sila maglilingkod ng 70 years sa Babylonia? Anong dahilan bakit sinabi kay Jeremiah? Kasi? Brother Jose, bakit sila maglilingkod ng 70 years sa Babylonia? Nasabi mo kanina? Kasi? Nagkautang sila sa lupa. Nagkautang sila sa lupa. Ng ano yung lupa ang pinagkautangan nila? Sabi? Sabat sa Panginoon. Dapat pinapaghin. Mula sa unang taon, magtatanim sila hanggang sa ika-6 na taon. Subalit pagdating ng ika-7 taon, sabat sa Panginoon ang lupa. Walang magtatanim, pahinga ang lupa. Pero, anong ginawa nila? Hindi talaga nila tinupad. Okay? Ito ang sabi ng kapatid sa kanyang mensahe. Wala nang tinanggap nila yan sa Diyos na pagpahingahin ang lupa sa ika-7 taon. Alam niyo ba, ni minsan hindi nila ginawa. Ano ang ibig sabihin ng palatandaan? Nagkautang sila, nagkautang ng bawat taon. Inutang nila ang bawat taon na kapahingahan. Umabot ng 70 taon. Na ano ang ibig sabihin? Hindi nila pinagbigyan ang sabi ng Panginoon na ang lupa ay magpahinga. Okay, why is 490? 70 pa lang yung binayaran. Tama? 70 sa Babylon. 70 sa Babylon. Bayad na ba sila? Yes or no? Bayad sila sa 70 sa Babylon. 70. Pero paano yung bawat ako may cycles? May isang sa Babylon. Yan yung advance. Bawat taon may isang cycles na sa Bawat taon may isang. Ibig sabihin, kung inutang nila sa isang 7 may years, utang sila bawat isang 7 years.
ganito ha. Sulat natin. Sundan nyo dito ha. Ito ang 7th Sabbath. Di ba ikapito? Siya ang Sabbath. From the first day up to 7, 1 week. Tama, 1 week ang tawag doon. Kaya nga 7 weeks eh. 1 week. Pakinggan nyo sa ganito ha. 1 week yun. So, 6, 5, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. So, ang pinayaran nila sa Babylon, alin dito? Ito. Yung Sabbath mismo. Na inutang nila. Kasi ang tanong, why is 490 years? So, siningil sila ng Diyos. Ang sabi kay Jeremias, sila'y maglilingkod ng 70 taon sa Babylonia. Naganap na yan, nabayaran nila yan. Ang tanong, nakabayad pa sila totally sa Diyos? So kung ganon, kung yung utang nila, land ano, bayad sila dyan, sabi ni Jeremias at nabuno nila yon sa loob ng 70 taon. Ngayon, kung meron pa silang pagkakautang dahil bakit 490, so bayad sila ng 70 taon. Ano yung utang nila? Na hindi labas doon sa lupa. Ha? Oo, yung galing mo ah. Medyo nakuha ni ano, no? Kasi matalino ka. Alam, nakikinig ka talaga. Tama ka, pero gusto kong alamin, ano ang ibig sabihin ng laman ng puso? Tama, ang Israel, may problema sila sa puso. Kaya nga, ang sabi sa Malakya, ibabalik sila, di ba? So, Israel, may kinalaman sa puso. Yes. Ano yan? Saan mo i-apply ang puso dito? Saan? Ito, nakinig kayo, alam nyo to. Saan nyo i-apply ang puso dito? Ito, Jeremias, nasagot na yung ikapito eh. Kompleto na yan, nabayaran talaga niya. Kakasabi ni Daniel, Panginoon, tapos na, akala ni Daniel eh. Pero hindi ka. Kasi, after nung labas nila ng Babylon, meron pang natitira ulit 490. Kaya na why is 490? Saan sila may utang dyan? Eh, bayad na sila ng 70 sa Babylon lang. Sabi ni Nima, may kinalaman sa puso. Yes. Ang sagot keyword, letter D itong puso. Ano pala? Ano yung puso? Ver. Ano yung puso? Berean. Backslide. Backslide ba? Ibig sabihin, ang puso ng Israel, backslide. Kaya nila nautang ang ikapito kasi itong ikapito na utang nila, yung mula unang taon hanggang 6 na taon, ang kondisyon ng puso nila ay backslide. Tignan nyo to ha. Tinumakbo ngayon ang Tanong daw. hula ni Daniel sa 9:24, 70 weeks of Daniel shall be determined. Yan, after 70 weeks yan ha, ay after 70 years. Labas po ang 70 years sa 70 weeks. Sabi ka no, 70 years are determined. Ibig sabihin, may tatakbong, itong publiko, may tatakbong 490 years. Bakit pa ito 490 years? Kasi ang 7 times 7 ay equal 49 years. 62 times 7 is equal to 400. ilan? 434 years.
Okay, so 49 plus 134 ilan? Ha? 483. 483. 4 ano? 83. 483. 483 years. So para makompleto ng 490, ilan ang kulang? Nasa yung 7 nandito. 78, ano yun? 1 week. So ilan yan? 7 years. So to complete, just to complete para ito ay maging 490. So nung na-consume na yung 49, na-consume na yung 434, na naging 483 na. The Messiah will be cut off. Tama ba? The Messiah will be cut off. So, 483 years nang si Kristo pinako. Pakinggan nyo ha. Nang si Kristo pinako is complete 483 years. Isipin ninyo, nagbabayad sila ng backsliding sa puso nila ng 490 years. It means, nung pinako si Kristo, ano na lang ang kulang para makumpleto ng 490? 1 week, which is 7 taon na lang. Ano nangyari sa 7 taon? Alam niyo kung ano nangyari? Bago ipinako si Kristo, konting-konting panahon na lang ang titisin nila sa pagbabayad nila. Anong ginawa nila? Messiah shall be cut off. Pinapako si Kristo. Yung bang pagkakapako, doon ba sila siningin ng Diyos? Hindi. Doon ba sila siningin ng Diyos dahil pinako nila si Kristo? Hindi. Stop yan for Israel. So, anong sabi nila nung si Kristo nasa harap ni Pontius Pilate? Alam niyo ba nung nasa harap ni Pontius Pilate, 7 taon na lang ang bubuluin nila, bayad na sila. Ano nangyari? Nung hinarap si Kristo sa kay Pontius Pilate, anong sigaw nila? Mapapasaamin ang dugo ng tao niya. At sa amin mga anak. Mapasaamin ang dugo ng tao yan, sabi ng mga tao. At sa aming mga anak. Ngayon, natapos ba ng 490? Ano nangyari? Yung matapos, malapit na matapos ang 400 dahil 7 taon na lang matitira just to complete 490. Na-extend. Sabi sa Hosea 6, verse 2, I will smitten. Tanong, kailan ang unang-unang smitten after ng crucifixion? 70 AD. Nakikita niyo yung binabaybay ng ating kapatid. 70. Hindi na ito tinuturo sa ibang entay. Hindi mo na maririnig ito sa ibang entay. Tama, hindi. Walang Light Baptist Church, walang ganyan. 62, basahin lang natin para makita. 62. Hosea chapter 6, verse 62. May mga kasamahan po kami na talagang ang kanilang posisyon, nangyari yan, is the time of crucifixion. Pero hindi progressive tayo. Meron tayong progressive revelation. Meron tao ang Diyos na ginagawin para sabihin ang katotohanan. Ang sabi sa 6, verse 2, pagkatapos ng 2 araw, anong 2 araw yan? Prophetic yan. After church. Hindi yan panahon ng Israel. Bakit? Ang sabi, ang 2 araw ay muling bubuhayin niya tayo. Ibig sabihin pala, nasa patay silang kalagayan. Sino yung bubuhayin tayo? Israel. Eh, si kanino yung 2 araw? Hindi sa kanila. So, from the time of crucifixion, mula nung nakat, sabi, until the Messiah cut off, sumingit ang panahon ng Gentiles. So, this is a 2,000 years period. Tama? So, yung 2 araw pa lang niya ay Gentile dispensation. Okay, anong sabi? Ay muling bubuhayin niya tayo sa 3 araw. Ay ibabangon niya tayo at tayo'y mga bubuhay sa harap niya. At ang sabi nito, sa verse 1, back tayo ng verse 1. Ito yung gusto ko sabihin. Magsipanito kayo at tayo manubalik sa Panginoon sapagkat siya'y lumapa. Yung salitang siya
ay lumapa sa English, smitten. Kasi dito hindi maganda ang Tagalog eh. Sa English, ang salitang lumapa ay smitten o ibig sabihin, sinaktan sila. Nung si Kristo ba ay pinako, sabi nila, denominasyon at yung ibang end time, sabi sa application na yan, yung pinako si Kristo, sinaktan tawang Israel. Tama yan? Tama? Agree ba kayo? Yes or no? Sangayon ba kayo doon? Sangayon kayo? Nang pinako si Kristo, sinaktan ng Israel? So, kailan ang alam ninyo ng Israel na saktan? Bakit 70 di ba Jose? Panahon ni General Titus ay sinira ang templo at hindi lang sinira ang templo. Ang nangyari, libo-libo ang namatay sa loob ng city ng Jerusalem. Bakit ano sabi ni Matthew 24? Sa araw na yan, huwag nawa kayong daknan ng Sabat o winter month sa inyong pagtakas. Bakit? Kailangan nilang tumakas kasi nakahula din yan. Nakahula si Daniel. Sinabi ng Panginoon sa Kristo, magaganap yung unang-unang pananakit. Yung, ang tawag doon, smitten, magaganap. That is 70 AD. Come and let us return to the Lord, for He is torn, and He will heal us, and He has smitten, and He will bind us up. Yung salitang smitten, pananakit siya. So, kailan ang una nangyari? 70 AD. Nag-iba ang templo, napakaraming namatay. Yung pag na maraming namatay ng mga anak, nagbayad ba sila doon sa sinabi nila sa harapan nila? Nagbayad sila. Siningil sila ng Diyos, kaya na-extend, dapat 43 years, dapat 490 tapos na. Pero na-extend ng 2 araw, ng 2,000 taon. Para ano? Makumpleto yung sinabi nila, sigilin mo sa aming mga anak. Eh, yung mga children from 2,000 years, at bago dumating ang 70 years, lating time na natitira ay 70 years lang eh. Oh, di ba? So, ibig sabihin, ito sinasabi ko, ito paliwanag, kasi hindi na ninyo napakinggan ito sa message ni Brother Francis. Kaya, I would encourage you na pakinggan ninyo. So, ito pa, dagdag, tatapusin ko to. 70 AD, kailan nasundan ulit ang Smita? Kailan ulit sinaktan ng bayan sa Israel? Matanong ako, bago masagot yun, bakit sa Babylon sila nagbayad kung sa Diyos sila nagkautang? Doon sa binasa mo kanina kay Jeremiah, bakit nagbayad sila sa Babylon? Sa Diyos sila nagutang. Yung 70 years servitude. Yung sinabi ni Jeremias, yung sinulat ni Jeremias ay pagbabayad nila sa utang nila sa Vatican. That is literally, physically, ang utang nila. Pero, ibig sabihin, sa Babylon sila nagkautang ng sa Vatican. yung Babylon ay isang paraan ng pagpaparusa ng Diyos. Ibig sabihin, ito ang ginamit ng Diyos na paraan na para sila makapagbayan. Ang Diyos ang namamarusa sa kanila dyan. Para makapahinga Pero yung pastor, lupa. napagbayaran ba nila yung 70 years na Salan. napagbayaran nila yun? Yes, kasi nga, bakit sila inalis sa Jerusalem, sa city? Kasi para makapagpahinga. Ang bayan nila, na ang lupa sa Israel, makakapagpahinga ng 70 taon. Yun ang pagsingin ng Diyos. Kaya alisin sila doon eh. Kaya nawala sila dun sa... Pero, yung spiritual, na 6 na taon, yan ang backsliding nila sa Diyos. Hindi lang 6, kasama yung 7. Ano ibig sabihin? Kung-complete isang 7 taon. Ibig sabihin ang puso nila mula 1 hanggang 7, backslide talaga sila. Okay, dagdagan ko. So sabi ko, smitten. Nauna 7 years. Kailan ulit na ulit? Ang smitten. Sino nang Lord sa inyo ng Schindler's List? Ilan Hudyo ang pinatay dyan? 6 million mahigit. Sino nakapanood sa inyo? Nung documentary, nakakaawa sila. Pinapatay sila na parang hayop ng mga Germanic. Genocide. Kaya sabi ng Panginoon, itong mga
Ito bang pinarusahan ng mga anak? Inosente hindi. Inosente yan. Sundan niyo, nasundan niyo? Itong mga pinatay na mga anak, children. Brother George, inosente hindi. Okay, saan sila nilagay ng Diyos? Souls under the altar. Saan? Souls under the altar. Kasi, bakit sila humihiling ng paghihiganti? Kasi, inosente sila. Kasalanan ng mga magulang nila sa umpisa na yung nararanasan nilang hirap ngayon. Nagbabayad sila doon sa kasalanan ng magulang nila. Kaya sabi ng Panginoon, hintayin ninyo yung inyong mga kapatid. So, ngayon, nung Holocaust, tapos na ba yung smitten? Kailan ulit ba ulit? Tribulation. Last 3 and a half. So, nakita nyo, di ba? So, pag nakompleto na to, di ba? Nandito na tayo 70 week, nakompleto na yung pinapatay dito ng mga Hudyo, yun ang mga huling-huling papatay. Tama? Okay. Kailan sila mapapahinga? Kailan ang Israel mapapahinga? Dito sa 70 weeks. Ito, advance to sinasabi natin. So, 70 weeks, sa Daniel chapter 9, 24, saan dyan sa verse na yan, post, mapapahinga ang Israel? Post Daniel. At ihanda ninyo yung sino rito yung may Chronicles? Chronicles, Brother Roy, nagtaas sino pa may Chronicles? Teka, parang laging kulang ang Chronicles ha. Mapapahaba si Brother Roy niyan. Sino pa yung may Chronicles? Pwede na isabay. Sino may series? Ito. Prepare kayo ha. Sino dito yung may after ng series Special Revelation? O yung mayroong gustong share na malalim? Asa si Brother Mike na? Si ano daw, malaki. Luis? Mag-share siya mamaya. May Mamaya, si-share ako. Okay. So, hahati-hatiin natin tayo. Kasi magsi-6:30 na Daniel 9. Magsi 6:30 na. Hanggang 17 lang ako. Last na to, last to. Lagay mo sa verse 25 26. Sa verse 24. Sa verse 24. Dito, last na to. Saan dito mapapahinga ang Israel? Mr. Lisa. Kailan ang Israel mapapahinga? Makakaranas. Matatapos na lahat. Before 90. Kayod na sila. Totally lahat. Dito sa verse na to. Sa verse na to. Okay, diretso ko na. Dito sa verse ito, may 6-fold purposes on 70 weeks. Ang sabi dyan, 70 weeks are determined upon the people upon the holy city to finish. Ano daw? Transgression, to make an end of sin. Second, to make reconciliation. 3, for iniquity, to bring an everlasting 4 of righteousness. 5, and to seal up the vision and prophecy. And finally, and to anoint the most holy. Kapag nangyari yan, mga kapatid, yung second coming bumaba si Kristo, yung temple, nilinisin yon, kahit hindi ng Antikristo, papasukin ni Kristo. Pagpasok ni Kristo sa templo, tapos na ang war and war. Tapos na ang paghihirap ng Israel. Sabi ko kanina, yung everlasting gospel ng Israel, mag-i-enjoy na sila sa religion. Yung mga Jewish, yung mga heritage blood of the Jew, ay mag-i-enjoy na doon. Okay, so yun yun Kaya nga, ini-encourage ko bawat isa sa atin na pakinggan po natin. Sino dito magsasabing, nagpas na ako sa alam ni Brother Francis? Taas ang kamay. Brother Freddy. Meron ba dito mga nahas na Si Brother Freddy. nalagpasan nyo na ba? Si Brother Freddy sabi, ano ba? Mababaw na ang relasyon.
Wala naman nagsasabi. Ano naman, si Brother Freddy lang yun. Brother Freddy, Brother Freddy. May tanong, may tanong. So, kahit pa lang mapantayan, di ba, mahirap, di ba? So, obligado talaga tayong alamin at pakinggan pa rin. Kasi, pwede lang natin sabihin na hindi na ako makikinig kung naubos na lahat. Alam mo ng lahat. And that's the way na, yun lang ang pwedeng paraan na sarili na talaga, kabisado ko na lahat, alam mo na lahat. Kasi kung narinig mo na lahat, ubos mo na lahat ang kanyang nasabi about His revelation, pwede ka nang lumagpas. Okay? So, I would encourage na sana bawat isa sa atin, makinig po tayo at kung ano yung mapakinggan natin, i-share natin. At kung kaya nyo magkaroon ng objective sa sinabi niya, okay yun. So, praise the Lord. So, amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Natawagan ko si Brother Ren. Brother Ren, gusto lang namin malaman ano yung pamagat ng iyong session. Pag sinabi Chronicles, end time yan. Pasaulan po. Ibang end time.